Pastor po sa lahat. Nandito po ang mga ganap sa aming bisita iglesia ito. At kami po ay nasa bus na, nagre-ready na, at habang hinihintay pa rin ang iba naming mga kasamahan. Pero ang iba po ay nagaantay na doon sa BDO, ang MSK Imperial, Mercedes at sa South Spring. Ayan. So, inaantay na lamang po ang mga ilan. At ito nga po, kami ay nabiyahe na. Ayan. So, alas 8 po ng gabi kami. Ayan. So, kami po ay isang bus. Kami lahat ay 49. So, tatlong grupo ng MSK po. Yan, dito sa Townsville, MSK, South Spring, Mercedes at Imperial. So, 4 na grupo pala. At habang nga pong natakbo ang bus na ito, ay kami nagdarasal ng 4 na decades o 4 na rosaryo ng Santo Rosario. Ayan. So, kami naman po ay nakarating ng maluwalhati doon. So, ikukwento ko lamang po ang mga naganap na sa aming bisita iglesia at ano-ano ang mga simbahan na aming pinuntahan sa Vigan, sa Lawag. Ayan. So, yan, at mga gising pa po ang madlang people. Hi, Ate Sol. Yan, si Ate Sol ay nakakakaway pag, pero ang iba po ay tulog pa din. So, yan, dahil nga po sa long travel ay hindi maiwasang hindi mag-CCR. Kaya naka-stop over po kami para mag-CR ang mga na-CCR. So, talaga yata sa haba ng biyahe ay di laging may ganyan. At dito nga po kami sa Pangasinan dahil nga po nag-stop over ulit. Ayan, mga nagutom, kaya kumain po kami ng tupig. Yan ay special dito sa Pangasinan. So, ang 6 na peraso or 5 peraso ay 100 pesos. Parang ganun po. 10 peraso ay 100 pesos. So, 10 pesos ang isa. Tupig. And dito sa Pangasinan, yan talaga ang hanap kapag ka nandito ka, tupig. Ayan. So, nagkape, kumain, dahil nga po ito yata ay umaga na. Kaya, mga nagutom. Ayan, nagpapatikiman si Ate Annalyn, si Ma'am Gina, si Ate Queen. Pero si Ate Queen di kumain. Ayan, so si Rene, si Madam Lori, nagtitimpla ng kape, nagpapainit. So, yan. Kaya stop over muna kami. Siyempre, hindi pa rin naman tayo namili dahil tayo lamang ay kumain. Andito ang kanilang mga paninda. Ayan. Parang malapiesta eh. Marami silang mabibili at marami kayong mabibili kapag pumunta kayo dito. Ayun, at sa habang po ulit ng aming biyahe, stop over ulit sa CR. Alam po ay yan. So, CR ng CR dahil nga rin po ay malamig sa bus. Kaya pagka may na papa-CR, stop over agad. Retouch po muna bago bumaba sapagkat nandito na po kami sa San Esteban, Ilocos Sur. Ayan, at dumating nga po kami dito sa San Esteban, Ilocos Sur ay mga 4 AM, kaya nagantay pa kami bago kami pumasok sa simbahan. At nandito nga po kami sa unang parokya, unang simbahan sa San Esteban, Ilocos Sur, Saint Stephen Proto-Martyr Parish. Ayan. So yan, tapos na po kaming magdasal sa unang simbahan. Nandito na po kami sa labas at habang nga pong sila ay inaantay dahil ang iba ay nagpipicture-picture pa doon sa loob. Kaya ayan, video muna tayo dito sa labas. So, ayan, napakalaki po ng kanilang simbahan at wala kaming napuntahan na hindi malaking simbahan. Lahat talaga ay malaki.
So ayan, at ngayon nga po ay kami tutungo sa pangalawang simbahan sa Santa Maria, Ilocos Sur. Ayan. Manang? Sandan niya, Asa na si Tim? ibigay sa akin. So yan, salamat sa Diyos at nandito na po kami sa pangalawang simbahan na aming pupuntahan sa Santuario de Nuestra Señora de la Asunción Church, Santa Maria, Ilocos Sur. So, nandito na po kami. Ay napakataas po ng kanilang simbahan. Nasa taas talaga. Hindi lang po namin nabilang ang hagdanan at talagang hihingalin ka kung bibilangin mo. So, nasa taas na po ako niyan banda. Ayan. So, kahit mga senior, dahil may mga senior kaming kasama, ay talagang pinilit umakyat. So, ayan. Ganyan ho kataas ang parokya ng Santuario de Nuestra Señora de la Asunción. Ayan. Santuario. Ayan. So, ayan. At dahil nga po ginagawa pa, at dahil dito po gaganapin ang Christmas ng Ilocos Sur, kaya andyan sila busy. So pero kami po ay nandito na sa loob at magdadasal na ulit ng pangalawang simbahan. So yan, ganyan po kalaki at napakaganda po talaga ng simbahan, nakaka-amaze po talaga. So yan, at tapos na po kaming magdasal doon sa loob, kaya nagbaba na po ulit kami dito at nagpasyal at dumaan dito sa grotto, nagdasal po. So kaya yan, nag-video, napakataas po talaga ng kanilang simbahan. At ngayon nga po ay kami tutungo naman sa pangatlong simbahan sa Santa Lucia, Narvacan, Ilocos Sur. So ito po yung binabaybay namin, yung tulay na mahaba dito. Ayan. Galing tayo ng Bulacan. So ayan mga kamisyon, nandito na po kami sa pangatlong simbahan sa Our Lady of Mount Carmel Parish, Santa Lucia, Narvacan, Ilocos Sur. So yan, at habang talagang napakalalaki ng simbahan dito at napakaganda. So yan, at binabaybay naman po namin ngayon ang papunta sa Santa Catalina, Ilocos Sur, sa parokya ng Saint Catherine of Alexandria. Yan, medyo malayo-layo nga po ito mula sa ikatlong simbahan. So yan, nandito na po tayo sa loob ng ikaapat naming simbahan sa Saint Catherine of Alexandria. So yan, at dahil nga po marami tayo, ay may mga hindi sabay-sabay na pagpasok, kaya nag-aantay-antay po tayo. At syempre, habang nag-aantay, tayo ay nakapagdasal na, pati ang iba nating mga kasamahan. So yan, at kami po ay natapos na din. So yan, kami naman po ngayon ay tutungo sa panglimang simbahan. Kaya nga po ay nagsakaya na ulit, at ang amin na pong bus ay ito, Senso sa po ang pangalan ng aming bus. Ito po ay amin ng suki sa mga bisita iglesia namin. So ayan, at isa-isa na pong naakyat ang ating mga kasamahan. So dito po sa Ilocos Sur ay talaga namang may kainitan din. Ayan, kaya pagdating ng sa bus ay kanya-kanyang bukas ng aircon, nagpapalakas ng aircon. So yan, inaantay natin si Ate Jo, mga taga Mercedes din.
Tawad-tawa naman ang batuta. Yan. Happy? Happy? Happy, oh. Eh. Happy? Oh. Happy smile. Wala nang swimming. Tapos na. Hindi, si parking mismo yun. Walang tagusan mo. Tawang-tawa naman. Okay. At ito nga po, kami ay muli nasa biyahe na. Tingnan nyo naman ho kaganda. At tayo nga po ay tutungo naman sa panglima nating simbahan na pupuntahan. So, another na tulay na mahaba ito. Ayan, kabilang ilog. So, yan, medyo malayo-layo po. Ay, tayo po'y dadako sa simbahan ng Archdiocesan Shrine Nuestra Señora de la Caridad, Parish of Saint Augustine. So, yan po ang ating dinadaanan ngayon. Nakakalibang naman po. Yan. May bundok din. Kung napansin ko lang po dito, ay talaga namang ang mga puno ay tuyon-tuyo na, pati mga kalupaan. So yan, nandito na po tayo. Nilalakad na po namin ang papasok papunta sa ika-5 simbahan. At ang simbahan nga po na ito ay ginagawa din sa labas. No? Ganyan ho kalalaki ang simbahan dito sa Ilocos Sur. Talaga namang napakalalaki. At mahahaba pa. So yan, at nagpapasukan na po ang ating mga kasamang MSK. Ayan, at dito nga po ay di may nag-aayos gawa ng ayan, dahil nga po sa preparasyon ay may naghahanap. Napakaganda kami hinandaan ho dito ng microphone. Talagang binigyan kami ng microphone para makapagbasal ng ayos. Ayan. Under construction ang kanilang simbahan. Ito ay nasira daw noong lumindol na malakas dito. Ito ulit ko. Mali ka po. Yung trick picture. Sino mo na? Kaya, pitpitin yung tower. Kaya na po yan. So yan, at nandito naman po tayo sa ika-6 na simbahan na aming pinuntahan sa Our Lady of Hope Parish, Kawayan, Ilocos Sur. Ayan. Nang panak. Ay, Our Lady of Hope. Ay, thank you. Bilis lang tayo dito. Super init. So yan, at nandito nga po tayo sa ika-7 simbahan. Huling simbahan na sa St. Paul the Apostles Parish, Cathedral, Vigan City. At dahil nga po ay panghuli na dito, kami ay ang aming pong ginawa after ng aming pagdadasal sa bisita iglesia ay hinikayat ko na rin na kami ay makapag-istasyon ng krus dito. Kaya tinapos po namin yung 14 na istasyon dito sa simbahan na ito. Para ho kami ay makapag-istasyon din. Ayan. So, ang ginawa ko ay bawat pamilya or bawat magkakasama partner sa isang istasyon. Halimbawa po si Ma'am Gina, ni Sir Rene, so sila po sa isa. Dahil nga po may family naman kami na buong mag-anak ay naririto, kaya mas sila ang pinangunguna ko sa pagdadasal ng istasyon ng krus. At di yung mga mga friends na lang na, di magkaka-partner po sila. So ayan, kaya kami ay nagdasal na po kami ng
istasyon ng krus para sa pagbalik namin ay talagang nagawa namin ang bisita iglesia at nakapag-istasyon ng krus. So, yun. Salamat po ng marami sa mga simbahan na aming napuntahan at tunay nga namang nakapagsakripisyo muli at nawa ang aming ginawang ito ay magbunga sa aming pananampalataya, sa aming buhay pananampalataya, lalo na sa pang-araw-araw naming buhay. Nawa ito ay magpaalala palagi sa amin ang hirap at sakit na ginawa ni Jesus para sa ating lahat. Kaya ito po ay taon-taon po kasi namin ginagawa ng MSK dito sa Santo Tomas. Natigil lamang po dahil nga nag-pandemic. Kaya nitong nagplano ulit.